Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So, si DDS Congressman Leandro Liviste, 19 hours ago, nag-post ng ganito. Yan o. Leandro Ligarda Liviste. Happy New Year po sa ating lahat. Mas tatahimik muna ako, maliban na lang sa mga bagay na kailangan kong sagutin o nararapat sabihin. Mabuti na rin at may oras para magpahinga. January 26 pa naman ulit ang pasok sa Kongreso. Tatahimik na muna daw siya. Baka sinabihan po ni Lorin Ligarda, ang kanyang nanay, huwag ka niyang susubra. Baka niya pagsisihan mo yan. O di ba, mga kababayan? Marami po sa mga expose ni DDS Congressman Leandro Liviste. Sablay. Ito yung latest na in-expose ni Leandro Liviste. Kinontra siya mga kababayan ng kapwa niya DDS na congressman. Si Palawan Congressman Alvarez to Liviste. Checks for the house staff salaries, not bonus anya. Yung 2 million pesos. Kaya sabi ni Attorney Wilfredo Garrido, DDS na mambabatas tinawag si Boy Solar na sinungaling. Kapwa niya mga kababayan, DDS congressman, kaalyado niya, tinawag na sinungaling ni Alvarez mga kababayan nitong si Liviste. Yan kasi nagmamagaling mga kababayan. Ibagito siyang congressman. Yung sinasabi niya na Cabral files na kanyang illegal na kinuha mga kababayan sa opisina ng DPWH by force. Wala man pong mga matitino na mga legal experts ang maniwala. Ang naniniwala lang po sa kanya tumahanga si Congress Mio at saka si Harry Roque. Na ang tawag mga kababayan kay Congress Mio at saka kay Liviste, mga bayani daw mga kababayan niya. Idol niya itong dalawa. Yan si Harry Roque. Mabuhay ka, Leandro Liviste. At siyempre si Kiko Barsaga kasi magkakauri sila po. Pero hindi. Lahat ng mga DDS sa Congress, DDS congressman, sumusuporta sa mga pinagsasabi, mga kababayan ni Liviste. Sinupalpal po ni Alvarez. Kaya lang may problema yung ibang mga congressmen. Iba-iba yung mga paliwanag. Kaya siguro we appeal to Speaker Boji D. Bakit hindi ninyo ibalik yung dati pong sistema dyan sa Congress nung panahon ni dating Speaker Martin Romualdez? Yung the young guns, regular po yung pagpapapresko nila para linawin ang mga napakahalagang mga issue affecting the job ng ating ng mga congressmen. Di ba? Naalala ninyo mga kababayan? Very active noon yung mga congressmen. Lalo yung Quadcom mga kababayan. Regular sila na nagpapapreskon. Pagkatapos nag-appoint sila ng isang spokesperson, si Attorney Abante. Ngayon kasi nagpalit ng leadership, hindi na rin natin nakita mga kababayan si Attorney Alvarez, Abante pala, ang anak ni Congressman Abante, Benny Abante ng Maynila. So ngayon, ang nangyayari, kanya-kanya yung paliwanag ng mga congressmen sa mga naging akusasyon ni Congressman Liviste. So nagkakagulo tuloy. Ito na ngayon yung mga balita. Sabi dito sa report ng Politico News, pang-party o pang-sweldo? Iba man yung paliwanag ni Ronnie Pono, tapos ni Pipito Alvarez. Si Ronnie Pono, mga kababayan, nasa majority member siya, Deputy House Speaker. Si Pipito Alvarez, nasa minority siya. Sabi dito, Pipito Alvarez, Ronnie Pono split on explaining 2 million Christmas bonus. The supposed bonus was revealed by Batangas Representative Leandro Liviste, who even posted on his Facebook page photos of what he said were checks issued to lawmakers as Christmas bonus.
Deputy Speaker Ronaldo Pono offered a different explanation, saying the funds were additional funding intended to support lawmakers' activities during the holiday season, including community events and assistance programs. Paliwanag ni Pono, people are expecting the congressman to show up in the district and help them for whatever it is they need for help. However, Pono expressed doubt that all 300 plus members of the House received the same amount. So sabi po ni Congressman Pono, no, I don't think everybody got 2 million and I don't think anybody got higher than 2 million. Yan yung paliwanag sa interview ng media ni House Deputy Speaker Ronaldo Pono. Kasama siya sa majority member. Yung DDS congressman na si Alvarez, iba man po yung paliwanag. Sasabi dito sa balita ng Politico News, in contrast, Palawan Representative Jose Pipito Alvarez, a member of the Bicameral Conference Committee on the 6.7 trillion General Appropriations Bill for 2026, flatly rejected the notion that the funds were a Christmas bonus. So pareho sila, mga kababayan, na nagsabi, hindi siya Christmas bonus. Kaya lang yung paliwanag, magkaiba. Alvarez said the checks were part of a regular compensation in maintenance and other operating expenses allocated to lawmakers to fund the operations of their district offices, discover staff salaries, utilities, and basic services for constituents. So yung paliwanag ni Alvarez, parehas ng paliwanag, mga kababayan, ni Laila de Lima at saka po ni Terry Ridon. So sabi ni Alvarez, there is nothing irregular about the checks and issued to Liviste. They are not Christmas bonuses as he alleges. These are lawful, audited, and well-documented disbursements that every member of the House receives to cover the salaries of legislators and to ensure that district offices can function properly and deliver services on the ground, sabi po niya. So may similarity naman po pala yung paliwanag ni Alvarez sa naging paliwanag ni Pono. At pareho din sila ng paliwanag na hindi siya Christmas bonus. Tulad ng claim ni Liviste. Dininay din ito, mga kababayan, ni Laila de Lima sa interview po ng News 5 na incentives po ito. Tulad ng claim, mga kababayan, ni Liviste. Pakinggan natin yung interview, mga kababayan, kay Laila de Lima. Ubay, may nakatanggap po nito, Congresswoman? Wala po akong alam dyan. Nay na po yan ni Congresswoman Swansing. So she's the chair of the Appropriations Committee. So meron na pong denial from the chair of the Appropriations Committee. So I don't think I can further comment on that. Oo, Wala so- po akong alam tungkol dyan. Oo, so kayo po Yes. ay hindi tumanggap ng 1 million na operating expenses. Wala pong ganon. Even the 2 million Yes, po na yes. bonus. Yes. Oo, Yes. so at least malinaw. Klaruhin natin siya, okay. Tilatag ko itong issue, okay, opo. No comment na po ako dyan. Mahirap po mag-comment pa ng mga ganyan. Dinenay na po yan. Oo, Dinenay na po yan. opo. Yung meron pong mga MOOE but I don't think it's 1 million. Okay. Meron pong mga MOOE. Natural naman ng po yan na may mga MOOE ang mga opisina Opo. over and above the salary. Yes, ma'am. Kasi how can the congressional offices operate? And then Yeah. we have personnel, we have staff, we have consultants. Di ho ba? Opo. And then Hindi siya bonus, yun na, on the Christmas part of bonus. the district representatives, Pansweldo siya. district offices. Di ho ba? Opo. So meron din naman mga extra, mga but as to the amount, hindi Si ko Laila po de Lima nasa makoconfirm yan. minority. Hindi ko po alam if it reaches 1 million. But Okay. definitely there are operating expenses. MOOE Mga siya. miscellaneous, etc. Opo. Sige. Ganon din, mga kababayan, yung paliwanag ni Bicol Saro Congressman, belonging to the minority din po siya, Terry Ridon, sa interview ng DCMM. Pakinggan po natin. Siguro, kailangan mo natin banggitin, no? Talagang, meron ko talagang pattern ng mga kasinungalingan, falsities, inaccuracies, eh. Si Congressman Leviste, at isa Kasinungalingan na naman daw po ni ito, Leviste. doon sa mga halimbawa po noon, ano? Kasi una sa lahat, hindi ko totoo may 2 million ng Christmas bonus, no? So, ibig sabihin, meron ho
may mga binigay pong mga kapirahan para sa mga opisina ng mga kongresista, para sa mga aktibidad at mga programa at gawain na ginagawa po ng mga kongresista. So, ibig sabihin, hindi po yan para pirahin o para gamitin sa kapritsyo. Dahil Personal. ang bonus ho ay yung pong 13th month saka 14th month pay lang ho na binibigay ho sa lahat ng mga kawani ng gobyerno. So ito pong 2 million na sinasabi niya Christmas bonus. Una, hindi po ito Christmas bonus. Pangalawa, hindi po ito ngayon lang nangyari. In fact, mula nung nagsimula ako sa Kongreso ng 2013, meron na pong mga ganyang mga cheque kapirahan na ibinibigay para sa mga programa, aktibidad at gawain po ng mga opisina ng mga kongresista. You see, nasunog itong si Libiste sa kakadaldal niya. Kaya ang sabi niya, mananahimik na daw muna siya. Yan kasi, yan sinasabi natin. More talk, more mistakes. Masyado kasing nagmamagaling, masyadong assuming itong si Libiste. Siguro na-advise na ng kanyang naday. Tumigil ka niya sa kakadaldal mo. Aralin mo muna yung mga dokumento na sinasabi mo. Unang-una niya, may threat na niya sa'yo na pa-filean ka ng ethics complaint kasi hinakaw mo pala yung dokumento. O, di ba? Sa DPWH. That is illegal, mga kababayan. So, yan ang aabangan natin ngayong 2026. Kaya siguro, mananahimik na muna siya. Kasi malalagay siya sa problema, patong-patong na problema, tulad ng mga Duterte. Sa sobrang kadaldalan, patong-patong na kaso yung kinaharap. Dahil nga ni magparairo, sabi digdi sa mo sa Bicol, nga ni dahil maramog kiudo. Huwag masyadong magalaw, bata, para hindi kumalat yung dumi sa puwit. Ganon ang matandang kasabihan. O ngayon, dininay na din ng mga palace men. Ito dating executive secretary. Tapos itong si Sap Lagdameo, yung sinasabi ni Libiste na mga insertions ng DPWH na ang sabi nakapangalan sa kanila. Yung sinasabing 8 billion pesos worth of infrastructure projects were proposed by officials under the Office of the President. Nasabi, kasama doon sa lista, yan o, 75 projects daw attached to the OP, ES, SAP, in the file sigat from the office of then Yusek Maria Cabral, sabi po ni Leandro Libiste. So sabi po ni Lagdameo, neither he nor his office could possibly be behind the project since it is not an implementing agency anya. It has no technical mandate to identify infrastructure projects nor does it exercise line item authority over the DPWH internal budget listings. So any claim anya or insinuation suggesting otherwise is unfounded, false and misleading. According to Lagdameo, he was compelled to address the matter because of the Office of the Special Assistant to the President was repeatedly being tagged in the corruption issue. The continued misuse anya of the SAP's name or office, whether to suggest influence, involvement, or endorsement where none exist, is improper, irresponsible, and must stop. Sabi ni Lagdameo po, over-eagerness anya to exact accountability cannot justify recklessness. The pursuit of justice must remain grounded in facts, not in the hasty weaponization of loose, unverified, or misinterpreted information. The circulation of false claims does not advance accountability anya. It diverts attention from the real issues and delays their proper resolution through the appropriate institutions. So ito siguro, mga kababayan, ang dahilan kung bakit pinili ni Libiste na manahimik, kasi siguro baka na-advise na siya ng kanyang nanay o baka ng kanyang mga abogado. Delikadoan niya, congressman, mali-malian niya yung mga sinasabi mo. Sablayan niya yung mga expose mo. Sumabugan niya yan lahat sa pagmumuka mo mismo. O, di ba?
mga kababayan. More talk, more mistakes. And little knowledge, mga kababayan, is dangerous, sabi sa kasabihan. Palibasa bata pa, masyado gigil, mga kababayan, at gustong sumikat at the expense ng pangalan ng ibang tao. Yan ang problema pag ganyan. Kaya sabi niya sa kanyang post, mananahimik muna daw siya. Napasok siguro, nasunog, kaya mananahimik na muna siya. Kaya lang, ang dami na niya, mga kababayan, na nagawang mga sablay na mga aksyon. At kasama dyan, yung kanyang pagnakaw ng dokumento sa DPWH na malamang tuluyan siya ng kanyang mga kasama. Or possibly, sabi ni ini-encourage ni Congressman Terry Ridon, mas mabutian niya kung yung mismong mga taga DPWH, yung mga empleyado doon sa opisina ni Cabral, ang mag-file ng reklamo kasi ninakaw, puwersa yung pagkuha ng dokumento. Hindi niya maari ang ganyan. Sabi nga natin, may tamang pamamaraan. Congressman siya, ang dapat ginawa niya, nag-file siyang resolusyon, calling for an investigation, at ipinasamon niya yung mga dokumento. Hindi yung siya mismo yung susugod, pagkatapos, puwersahan niyang kukunin yung mga dokumento. Yun ang mali doon, mga kababayan.